Si Baste or si Mayor Inday? Si Mayor Sara, mabait yan. Wala yan. Kasi nag-aaway yan ng ama. Galit yan. Yan noon, si Sara, noon, nagkagalit yan ni Bato. Kasi, ang daming namamatay, sabi ni Mayor Sara, walang nahuhuli. Sabi ni Mayor Sara, bumaba ka na sa pisto mo. Ang sabi ni Bato naman, hindi pa tapos yung termino ko. Sabi niya, hindi ko tapos. Siyempre, ang dami na mamatay sa Davao, walang nahuhuli. Magandang araw sa inyong lahat. Sa panig man kayo ng Pinas naroroon. Isang magandang hapon po. At kung nakakaabot man to sa ibang panig ng mundo, batiin ko rin kayo. God bless po sa ating lahat. Pag-usapan natin tong napili kong issue para sa araw na to. Sa umiinit, lumalalim, naalitan o pagbabangayan ng unity. Ang Duterte Marcos, ang mga DDS, ang mga loyalists. At di ko nga rin maiwasan mapatanong ba. Sa bangay nilang ito ba, ng dalawang superpower, sino ba talaga nakikinabang dito? Mga loyalists ba? Mga DDS ba? Taong bayan? O ang dilawan? Bakit bigla akong naisama ang tinklawan? Kasi nga, di ba? Midterm election tayo. 2025. Napapansin natin na sila ay unti-unti na namang lumilitaw, sumusulpot. At nag-a-appear sa ating mga wall. Di ba? Social media man, mainstream media, naririnig natin muli. Tulad ni Robredo. Di ba? At kaya natin ito nasasabi, talagang gustong-gusto talaga nilang tumayo, bumangon o makabalik muli. Katunayan, napanood ko itong pag-uusap ng isang tinklawan na naman natin ito ay talagang original na dilawan. Pakinggan natin itong pinag-uusapan nila. Dating Senador Antonio Trillanes itong tinutukoy. Not supporting Marcos per se, but you are preventing Sara from assuming as president. Di ba? Yun, maliwanag. Ngayon dun sa, yes, maliwanag sa amin yun. Ngayon dun sa, sa 2028, dun sa saan po position, dapat mag-prepare na lang yung 2028. Di ba? Okay, i-prevent nyo yung PI. O sige, prevent nyo. Kasi pag i-prevent nyo yun, di magkakaroon ng 2028. Pero kung masyado tayong in the heat na naman dun sa tactical battles, next thing you know, 2028 na. Pakamot-kamot na naman tayo ng ulo kasi wala Luwanag yung sinasabi niya. Nag-uusapan nila, di ba? Kung suportan si Marcos, ang pigilin si Sara na maging pangulo sa 2028. Ito yung kanilang plano. Kaya tayo hindi na rin nagtataka kung bakit talagang sa pangunan nito Trillanes pati sa plantokang ibiglang idinawit nila sa kanya si VP Sara. Dahil nga sa ganitong mga kanilang mga plano. Igili si Sara at yung kanilang leader, kung sino man yung kanilang minamanok, yun ang kanilang kailangan ipabanguhin. Ang kanilang mga plano. Kasi nga, siyempre, alam naman natin na traumatic sa kanilang mga pangyayari nitong mga nakaraan. Yung Otso-Diretso, nasiplat sa Inidoro. At itong 2022 election,
na sa 8, 12 ba sila, isang antivirus lang yung nakalusot. Pero isang antivirus. Kaya ngayon, talagang nagsusumikap sila. Nagkukumahog. Tulad nga nung sinabi niya, di ba? Kaya inaagapan nila kung paano yung mga dapat na gawin nila. Para unang-una kung paano pigilin at pasamain sa mata ng tao ang mga Duterte. At dun sa sinasabi ko na katanungan, sa lumalalim na alitan ng unity, ang mga DDS, mga loyalists, ang vloggers, sino ba talaga ang nakikinabang dito? Taong bayan ba? Yung unity o ang pinklawan? Ang sa akin dito talaga, dahil ginagawa ng mataktikang pamamaraan ng pinklawan ang kanilang muling pagpasok, ang kanilang muling pagtayo sa larangan ng politika, talagang nagiging maingat sila at nakikita namin ito. Siguro kahit kayo napapansin ninyo, hindi nila gaanong tinitira ang administrasyon kahit alam naman nila na meron talagang mga sablay. Bagkus ang binabanata nila at walang himpay na tinitira ang mga Duterte. Umpisa kay PRRD, yung dating Pangulo, at lalong-lalo na kay BP Sara. Malinaw yun, talagang makikita natin yan. Kahit ang mainstream media, kita nyo pag mayroong news na kung paano makakasira sa Duterte, ay kita tukuyin ko na sa Channel 7. Talagang ini-emphasize nila. Parang kumbaga scoop na scoop. Pag ibinabalita nila ang tong katulad nga nung ibinahag nila sa kanya si BP Sara. Talagang kitang-kita mo na parang na-highlight talaga nila. Paulit-ulit yan. Nakita namin. At pero ganyan sila kainit sa Duterte. Gano'n naman sila kalamig po muna sa administrasyon. At alam naman natin ang mga pagkukulang. Siyempre lalo na sila mas alam nila yan. Ang pagkagahaman sa kapangyarihan, ang korupsyon, ang bilyong-bilyong pundo na inilalaan tapos ang hirap ipaliwanag. Ayun, hindi pa, iniimbestigan nga sa Senado. Itong akap na ito na 26.7 billion. Tapos hindi naman maipaliwanag. Nakatawag pa nga sa akin Sabi nga nung isang senador doon, pambihirang pundong ginawa ninyo yan. Parang nauna yung karuhay sa dun sa kabayo. Kasi nga nilagyan ng pundo, hindi naman alam kung saan gagamitin. Wala namang items, hindi naman hinihiling ng DSWD. Talagang nilagyan lang nila ng kusa. Pagkatapos ito, nilagyan nila ng akap na yun daw ang beneficiary sa huli. Pero hindi alam kung paano ipapamahagi, i-distribute. Pero hindi nila pinupuna yan. Bagkus Duterte ang talagang ginigiba niya. Itong pangyayaring ito, kaya ako sinasabi na makikinabang ay pinklawan. Alam naman namin, tutol na tutol ang pinklawan sa Chacha. Sa PI na ito. Pero dahil tinutulan na ito ni Duterte, tumahimik na sila, hindi na nila masyadong binangga yung gobyerno. Dahil nag-iinit nga silang taluhin si Marcos. At siyempre, alam naman natin kung bakit gano'n Ang dami na rin mga dilawan na ina-appoint si BBM, kanyang gabinete. Alam natin yan, kaya sila tumatahimik at nag-iingat na batikutin ng administrasyon dahil din. Pero mga pabor sa kanila. Yung ayaw na ayaw nila na ginagawa ng gobyerno, itong ang Chacha, yung PI, ay tinitira na ni Duterte. Tinututulan na. Kumbaga, hindi na silang gagawa. At pagkatapos, ang isa pang pabor sa kanila, gusto nilang pabagsakin at pahinain ng Duterte, nagkaroon sila ng kakampi. O di ba napapansin nyo, sabay-sabay silang umaatak dyan sa Duterte. Mga tambi vloggers, mga gilawang vloggers,
Papanood ko yan. At kitang-kita natin kung ano yung pattern na ginagawa nila. Puro Duterte ang attack, walang iba. Ang Marcos talagang, ang tingin nila sa Marcos kaya hindi talaga ito tinik sa kanilang daraanan. Hindi tinik sa kanilang landas, kundi Duterte talaga. Hindi na mahalaga kung ano yung ginagawa sa tao ni Marcos. Kung nakakatulong ba ito, kung nakapagpapahirap lalo sa mamay, wala silang pakialam din. Basta ang mahalaga, durugin nila ang Duterte at nang sila ay makaungos, makataas, makalutang, makapisto, makatayo, kumbaga. Ito ang talagang goal nila. At ang katunayan, ang kanilang pinoprospect na maging leader sa pagpapatuloy ni Trillanes ay ganyan. To start promoting or pushing for Risa Ontiveros as the new leader ng Pink movement, kasi I believe siya talagang hindi siya bumibitaw, no? Hindi yung pag natalo ka bumitaw ka na sa national as if the world stopped nung natalo. Medyo pinapatamaan niya rito. Pagkatapos niya purihin si Ontiveros na siyang gagawin nilang bagong leader, si Pres, sa tingin ko si Robredo, dahil pagkatapos patalo huminto na. Parang ganun. At yan, maliwanag na talagang nakikita natin kung anong mga plano nila. Kumbaga, hindi man nila hinihingi, ibinibigay sa kanila, dumarating. Yung bintahe na yun. Mapapahinto yung PI na hindi sila lantarang umaatake sa gobyerno. At inaatake nila yung si Duterte na gusto nilang pahinain at pabagsakin, inaatake din naman ang mga tambi vlogger. Diba? Hindi nila hiningi na magkaroon sila ng katulong na pahinain ni Duterte, pero nagkaroon sila dahil nga sa pagbaba ngayon ng dalawang superpower nila. Ang mga DDS at mga loyal. Talagang nasapon. Sa isang putok, 2,000. At hindi hiningi. Usang dumating sa kanila. Blessing in disguise na maituturing ang nangyayari nito. At ang sa akin naman, ako ito tinatalakay, binabanggit. Para na rin isang magsilbing paalala. Ang gusto kong iparating dito, huwag na tayong makigulo pa sa bangayan na ito, magdagdag pa ng problema. Bagkus manawagan tayo na sana lutasin ng dalawang leader natin, yung sigalot na namamagitan sa kanila ngayon kung mayroon na. Diba? Dahil ang nakikinabang nga rito, hindi naman yung DDS, hindi rin loyalist, at hindi rin taong bayan. Katulad ng nabanggit ko kanina. At kanina ko pa sinasabi. Silang nakikinabang dito. Naghirapan natin, di ba? Isawa na nga tayo sa kanila, sa mga trapong katulad nila. Kaya nga isinyot natin lahat sila sa iniduro. Tapos ganito ang mga hayaan natin na ganito ang nangyari. Huwag tayong magdagdag ng problema o bagkus gagatungan pa natin, hindi gagatungan pa natin yung loyalist. Ang gumagawa lang yan, dilawan. Para nga magsabong ng magsabong. Pero tayo, sana huwag ganun natin gawin. At ang ganyan lang po ang maikli natin talayang ito. Thank you.